Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, Senate President na. Nako, yari na siya Tamba. Lagot kay Marcoleta. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa paglakaw ng tao. So yun mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadaan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, no? Mga posibleng matanggal na mga sekretary sa gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang balita mula sa Politico. 4 hours ago mga kabayan, at least 6 cabinet secretaries are reportedly at risk of being replaced by as President Ferdinand Marcos Jr. launches a sweeping revamp of his administration. Ayun po yan sa Politico mga kabayan. At ito nga, old guards out, young bloods in, new heads eyed for DOLE, DNR, DMW, DOH, DOE, and DPWH. Yan mga kabayan. Yan po yung mga posibleng masibak mga kabayan sa pagkakaroon po ng courtesy resignation ng mga ito, no, mga office, mga secretary ni President Bongbong Marcos Jr. So 6 po ang posibleng palitan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dito, no, sa 6 na ito? Dapat ba talaga silang sibakin? Anyway, comment nyo na lang po ang inyong opinion. At eto, pasadaan din po natin itong si Tambaloslos o si House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang post ni Sir Orlando de Leon. Sabi po dito ni Speaker Romualdez, pagdepensa sa West Philippine Sea, isang national duty. Ayon kay Romualdez, hindi tayo papayag na maging dihado sa sarili nating dagat. Hindi tayo magpapatalo sa sariling teritoryo. The West Philippine Sea is not just a political issue. It is a national cause as a matter of survival, dignity, and sovereignty. No? Yan, sabi naman po ni Sir Orlando de Leon sa post na ito o sa statement na ito ni Speaker Martin Romualdez. This goddamn guy, after slashing the budget of EFP and mangling the 2025 national budget, is talking about defending the WPS. You know what, Mr. Martin Romualdez, I don't trust crocodiles. Totoo. Official din ito ng ng Coast Guard, di ba? Sige, paunahin nyo na ito si Romualdez. Siya na ang una nyong papuntahin doon sa West Philippine Sea without any dalang mga armas mga kababayan, sapagkat kinat po nila, di ba? Tinapyasan nila yung AFP modernization budget. Tapos ngayon ang tapang-tapang ninyo, di ba? Dapat sana pinagtuunan kasi dapat, kung matapang po talaga ang Pilipinas mga kababayan, dapat, no? Sa lahat ng departamento dito sa bansa natin, no, para maging malakas ang Pilipinas, AFP ang pinakamalaki dapat ang budget, lalo na sa modernization. Yan, bubulol tayo, nagigigil tayo dito kay Speaker Martin, no? Lalo na po sa modernization ng EFP mga kababayan, sapagkat sila po ang magiging frontline, no, pagdating ng panahon, no? At saka yung Navy mga kababayan, Coast Guard, diyan nyo ibigay nyo sa kanila ang lahat ng suportang pwede nyong ibigay. Hindi yung puro salita lang, hindi po yan nako po, ang suportang ibinibigay nyo ay pampalakas lang ng loob. Pero sa kagamitan, wala, di ba? So, yan.
Sabi nga po ni Sir Orlando Leon, I don't trust crocodiles. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin ito. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has declined the courtesy resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin. Siyempre, of course, no? Kasi kung wala po si Executive Secretary Lucas Bersamin sa palasyo, walang utak ang palasyo pag nagkaganon, di ba? Kasi ito pong si Lucas Bersamin, mga kabayan, ay naging dating Associate Justice at hindi lang po Associate, naging Chief Justice pa ng Pilipinas ng Department ng Justice, no? Ng Supreme Court yan. Nako. Nanggigigil tayo dito sa ano. Kasi kung mawala si Bersamin diyan, no? Wala nang utak ang Malacanang. Kung baga kumukuha po ng diba? Hindi lang po siya executive secretary, advisor na rin po siya diyan. Diba? Kasi mas alam, mas kabisado ni Lucas Bersamin ang batas kasi siya po ay naging Chief Justice ng Supreme Court. Diba? At hindi lang naging Associate Associate Chief Justice, diba? Or Associate Justice, yan mga kabayan. Hindi natin kabisado ang justice system natin. Pero yun po, na-research ko po kanina, naging Associate Justice, tapos naging Chief po siya ng Justice, Supreme Court, mga kabayan. No? So, siya po ang utak, no, ng Malacanang. Kung wala siya, wala na rin ang lahat. Di ba? Malamang. Eto nga, tinatanong ko sa sarili ko kanina, talaga bang si President Bongbong Marcos Jr. ang pumipili ng mga papalit, kung may papalitan man, yung mga, siya rin bang pumipili ng mga mananatili at tatanggalin, di ba? Kasi naisip ko lang, baka kasi, di ba? Kasi magaling lang naman magsalita ang presidente natin, mga kababayan, no? Sino kaya ang nasa likod ng pagpili at pagsibak sa mga secretaries na ito? Is it Executive Secretary Lucas Bersamin? Kasi matalino po ito. May utak po itong si Lucas Bersamin, mga kababayan. Siya kaya ang pumipili para kay President Bongbong Marcos Jr.? At ano po, kung si President Bongbong Marcos Jr. ang pumipili, ano kanya ang kanyang batayan ng kanyang pagpili? Siyempre, trust and confidence, di ba? Pero ang tanong kasi, performance ang pinag-uusapan nila. Hindi yung pinagkakatiwalaan mo lang. Di ba? Performance. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Si Lucas Bersamin, hindi po hindi matatanggal. Tapos, eto, sabi po ni former Executive Secretary Salvador Medialdea, it is the leader who should resign. Sinong agree dito? Palakpakan po natin. Ako, taas ang mga kamay. Tataas ako ng kamay, mga kababayan. I agree to former Executive Secretary Salvador Medialdea that the leader, it is the leader who should resign, no? That not the cabinet member. Sa bagay, hindi naman pinag-resign yung iba. Ganon din no? Bakit ba ganun ang naging statement yan, no? Former Executive Secretary Medialdea, no? Kasi kung susumahin mo talaga from the top, no? The president must take the responsibility. Dahil hindi niya nagawa yung responsibilidad niya to control, to manage those secretaries, pinag-resign niya na lang at palitan ng bago para, bago na naman ito, mga kababayan. Sabi nga kanina ng huli na. Diba? Sabi nang nag-comment ka na, huli na para baguhin pa. Kasi 3 years na no? Marami na ang nawala. Marami na po ang oras na nawala. Bukod sa oras, marami ng kwarta ang nawala. Di ba? Talaga naman, Eto pa, mga kababayan, bigyan din po natin ng reaction to.
Ito. Ito naman po si Garcia ng Cebu, mga kabayan, si Governor Garcia talagang nakikipagmatigasan sa sa ombudsman. Up to the last drop, ayaw talagang ayaw bumaba sa pwesto. Sabi dito sa ABS-CBN.com, no defiance of ombudsman, suspension order. We have TRO, ayon po kay Garcia. Aba naman. What is the magiging benepisyo niyan? Ganun din naman, 'di ba? Ganun din naman, talo ka di ba? Bakit ayaw mo pang bumaba diyan at accept? Accept mo na lang yung suspension. Total, talo ka rin naman no? Matigas talagang ulo ng mga kaalyado ni President Bongbong Marcos Jr., no? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? At eto pa, isa rin ito no? Marbel thanks DOJ for dropping raps over Kibuloy compound raid. Klarong-klaro po sa mata ng taong bayan that there is a violation of the law. Yung pagpasok nila Torre doon po sa QOJC Kingdom compound, mga kabayan, pero pinawalang sala ng Department of Justice. Siyempre, di ba? Siyempre. Mga yan mga panyero, di ba? Pero sa totoo lang kayo, napanood nyo naman po yung mga naging video, no? Sa paglusob ng PNP doon sa QOJC compound. Ano pong masasabi nyo? Dapat ba talagang pawalang sala itong sila Marbel, Torre doon sa kanilang paglusob? Dapat bang i-drop yung mga reklamo sa kanila? Mga kababayan. Anyway, wala naman tayong magagawa. Sila po ang nasa kapangyarihan. We have to accept, di ba? Pero sabi nga there is a time for reckoning. Sabi nga po ni former President Duterte. So sige lang, no? At least alam ng taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari diyan sa QOJC compound. Alright? Ito mga kabayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Nako, malaking good news ito. Yari na si Tamba, sibak si Kilay. Papalitan na ni Marcoleta, Senate President. Yan mga kabayan, nagtatanong. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Matapos manalo sa pagkasenador, si Rodante Marcoleta ay usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y posibleng rigodon na mangyayari sa Senado, pagbabalik sesyon ng mga dating senador at bagong senador. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lang sana raw sa pwesto ang kasalukuyang Senate President at ipalit ang bagong senador na si Rodante Marcoleta sa kanyang pwesto. Gaano kaya katotoo ang balita ito mga kababayan, ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Sa wakas, isang magandang balita. Rodante Marcoleta, isa ng ganap na senador, minahal at binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niya kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso. Sa wakas, nagwagi na ang inapi at posible di umanong maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, magkakaroon ng bagong Senate President sino? Na tila sinagot agad naman ito ng marami sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, mga posibleng favor kay Marcoleta to become Senate President: Bato, Bongo, Aimee, Camille, Mark Villar, Tia and Alan Cayetano, Ligarda Villanueva, Mig Subiri at Bam Aquino. May vote for Marcoleta, abogado matalino. Okay naman si Senator Bongo, kaso mahinahon magsalita. Bagay dyan si Sir Marcoleta para yang nasa Senado
madagdagan ang memory nila na tuyo na. Palitan si Quezon, ang papalit ay ang matalinong senatorial candidate na si Kong Dante Marcoleta. Magaling sa batas, may tapang at paninindigan, hindi pumapanig sa mali. Mas mabuti na magrigodo na sa Senado at sana'y palitan na lamang kasalukuyang Senate President, at ang dapat ipalit ay si Rodante Marcoleta dahil matapang at walang kinikilingan. Doon lang sa tama, at binabatikos ang lahat ng mga buhayang politiko na kahit na inapi at kinuna ng pwesto ng mga kasama sa Kongreso ay matapang na nanindigan pa rin sa tama at hindi nagpapasindak. Kaya panawagan naming taong bayan, karapat dapat siyang ilagay sa mataas na pwesto sa Senado. End quote. Matapang na pinatunayan naman ito at nagbigay ng opinyon ng batikang journalist at solid DDS na si Jay Sonsa sa kanyang FB account. Ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being brazely arrogant. You just made a small fry party list representative, a giant national political figure, and a political hero." Attorney Rodante Dizon Marcoleta, representative sa GIF party list, inalisan ng posisyon sa 19th Congress, inalisan ng membership sa iba't ibang committee, dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan, inalisan ng karapatan na makagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom, at higit sa lahat, hinamak ng gusto nang hindi man lang binigyan at pinagkaitan ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pangbubusabos sa kanya. Look at him now. Naging pangbansang simangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President and elected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte. The 1987 Constitution and the law. Isa na siyang senador, posisyon na minsan miniti at inambisyon ni Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi niya napagtagumpayan. Senator Rodante Dizon Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, in the Republic of the Philippines, member of the upper chamber of the 20th Congress. Hello Batasan, you have a problem. And go. Eto na nga, si Marcoleta magiging Senate President. Yo, palakpakan! Nako po, patindi. At si VP Sara Duterte ay naniniwala din na merong nanalo ang Duterte. Nako po. Matindi talaga ang mga bitawan na gaganap ngayon sa politika, no? Talagang mainit na mainit. Anyway, pag-usapan na po natin. Simulan na agad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Block. Yung palakpakan. Duterte Block sa Senado. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaring maghalal ng Senate President. Maganda yan, di ba? Kasi alam nyo mga kababayan, ang Senate President po kasi marami yung papel yan, marami yung trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, 'di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, 'di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro Duterte rin. Nako, kaya napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha. Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Block ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, eto patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman, diba, pro kayo, tano kayo. Bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos, kayo nangyari. Nga. Oh. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan.
'Di ba? Itama natin. Let us So yan mga kabayan, medyo marami-rami pa lang pwedeng pagpilian bilang Senate President, pero mananag pa rin sa ating mga puso. Kung tayo lang, no, tayong mga ordinaryong Pilipinong papipiliin, no, mas maganda kung si Senator Rodante Marcoleta ang magiging Senate President. Dahil maprinsipyo, nakita na po natin ito, lumalaban. Kahit nag-iisa, nakita nyo naman nung inaapis Vice President Sara Duterte, doon mismo sa baluarte ng kanyang kalaban, di ba? Sa Kongreso, sa Kamara, di ba? Oh, nag-iisa pero lumalaban mga kababayan. Basta't alam niyang nasa tama siya. Sana po, tulungan po natin para may maitutulong tayo. Well anyway, kung makikinig lang ang mga senador, ibang senador, di ba? Sa sigaw ng taong bayan na si Senator Marcoleta ang maging Senate President, abay napakaganda po niyan. Diba? Well anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, na reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa masalakaw